We praise the Lord because despite sa mga panghitabo, ano na tayo naatali karon para magsimba sa itong buhay na Diyos. COVID-19 cannot stop us from worshiping the Lord. And also welcome sa itong mga online na congregation na kaisunan na nato sa lang mga balay-balay. So welcome kayo mo sa ato ang panibahong karang pagkakaga. Even sa mga naatali karon nga despite the scare, you are here and want to worship the Lord. Basta sabot lang tao rin mo sa anay or kung magkumusta man na alcohol so that you can stay safe from the virus. Kaya wala dito kabalong kaginsa ka ng virus, kinsa ang namita ito ng mga tao. Like ako, I just arrived from Bacolod, so nagan ko kami sa airport. So muna takabot ako gahapon dire, self-quarantine. Nag-stay lang sa room niya. So psychological ko na, maglayo mo ng libate. So psychological mo rin ito kung mata na ko, okay naman ko. Praise the Lord because we can still worship the Lord. Okay? We are here right now. Even our listeners are listening and not I desire to worship the Lord. To start with, let us open our Bibles in Hebrews chapter 10, verses 19 to 25. Hebrews chapter 10, verses 19 to 25. Here it says, "Therefore, brothers, since we have confidence to enter the most high place by the blood of Jesus, by a new and living way open for us through the curtain that is in his body. And since we have great priest over the house of God, let us draw near to God with sincere heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled to cleanse us from a guilty conscience and having our bodies washed with pure water." Verse 23, "Let us hold unswervingly to the hope we profess, for he who promised is faithful. And let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds." Last verse, "Let us not give up meeting together as some are in habit of doing, but let us encourage one another, and all the more as you see the day approaching." Let us pray. Our great God and Heavenly Father, thank you, dear God, for this beautiful, beautiful day, Father, that you have given unto us. Thank you, Lord, for giving us this another opportunity, a great privilege, Father, to come to your holy presence, to gather together, Lord, even to stay in our homes, Father, and to worship you. Lord, we pray, Father, that the songs we'll be singing today and even the words that we'll be hearing through your servant will give glory to your name. Lord, may you allow us, Father, to enjoy our time together. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, let us open our hymnals sa page 104. Ang Diyos si Mayaon. Atong tunganan? Ang Diyos si Mayaon sa Alat niyang
hymnal sa page 53 or sa song number 53. Malipayong makiguban niya. Atong tunganan. Malipayong makiguban kang Jesus sa Ginoo, malipayong sa tanang adlaw. Malipayong ang kalango kung adul na niya, malipayong makiguban niya. Malipayong makiguban niya. Malipayong makiguban niya. Dahil si Jesus nagmando sa bisan diing gabi, malipayong makiguban niya. Malipayong magpasilong bisan siyang nagtunggang ug makampo magasalig man. Malipayong magpabilin sa tanan nga panahon, buwan niya dayon nga kalipay. Malipayong makiguban niya. Malipayong makiguban niya. Kay si Jesus nagmando sa bisan diing dapit, malipayong makiguban niya. Malipayong nakukusan niya sa iwanan, iwan ay pagdinulagay. Malipayong pagtuyo kauban sa manluluwas, kalipay walay katapusan. Malipayong makiguban niya. Malipayong makiguban niya. Kay si Jesus nagmando sa bisan diing dapit, malipayong makiguban niya. Hindi, no? Despite sa ingani ng mga pangita ko ba, wala kita na-expect na ingani may tako sa kalimutan karon na naganti na nga hadlok. But then, praise God because kita yung mga magtotoo kang Jesus, nagasunod kang Jesus, nagasimba kay kang Jesus, makaingit kita na adunay kalipay kung kauban nato si Jesus. Hindi malipayon ang makiguban kauban sa ato ang buhay na Diyos. O as part sa atong pagsimba karon, ingon nga adunay kalipay atong dawaton ang mga puno sa Ginoo na igiandam sa ilahang alagad. Pastor Bernardo Isilas. Ayaw punta, no? Sa kanan. Wala pinasahin ng liburo sa nakakita mo sa ating panahon. Wala kita maglahong ng ani. Pero nasay mo nga wala sinugdanan sa mga pagtabo na panagla sa Biblia. Umabot ang panahon nga hindi nakatubukan ganitong simba. Pero salamat nga, bisan pa rin yung mga panahon karon sa problema sa kalibutan, kahadlok sa mga tao, kita nga mga anak sa Diyos na atay kasiguruhan, na atay paglabong, na matapos sa Ginoo, bisan mamatay siya, mabuhi ko sa. Wala nga, padahil kita magsimba ka niya, kaliwala sa mga problema, no? Atong masabon at ingon nga maoy basiyang sa atong pagkawalan ko sa tulong sa Ginoo. Dili sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 atong masahon bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 8. Ingon dinhi apan ibalui kini nga sa katapusang mga adlaw mangabot ang mga panahon sa kalisdanan. Kaya ang mga tao niya mahikumapon sa ilang galingon, mahikumapon sa salapik, mapahitaskon, ang mugiro,
ugal-ugalon, masinapakon, sa mga ginikanan, walay kinabalos, dili Diyos walay pagbati, walay kaluoy, ibutang-butang, magmapatuyangon, mangis, manilungtan sa maayo, magudion, madali-dalion, garbuso, may umaon sa kahilayan, inay na may ugma sa Diyos. Nagbaton sa dagway sa pagka-Diyos apan naglimot sa gahong niini. Di kayi ini sila, kay ang uban kanila mao ang manakasakas kabalayan ug manihang og mga uyang nga mga babae nga naipatan sa mga sala ug nagdala sa nagkalain-laing mga pangibo. Kanunay nagtuon apan dili gayon abot sa hingpit nga kahibalo sa kamaturan. Ingon nga si Hanes o si Jambres, isumpak ng Moises, ining mga tawhana, magasupak usap sa kamaturan, mga tao nga dunod o pamuna-una, o mga binig, mapagpagtuo. Apan sila dili uswag sa unahan, kaya ilang binuang, madayag man kunya sa kanan, sama sa naitabo, kaya itong dumakataon. Dapat ang Diyos ng pagkakangin, pulong, kung ganito kung maminaw, ang punta. Dalay ko nga Diyos, amahan na mo langit noon. Salamat kinakon ng Ginoo nga bisan sa problema sa kalibutan karon tungkol sa COVID-19 virus, Lord. Nagpadayag ka sa pagdasig ka namo, sa paghimo sa pagsimba kanimo diya sa Espiritu ng Matuguran. Salamat sa matagusa, Lord, nga niya karon dinhi. Bisan naay mga problema tungkol sa panglawas. Apan wala kini babag, wala makakahunong sa inuha Ginoo sa pagsimba kanimo. Inaw Ginoo, padalanginan nimo akong kinabuhi karon sa kami makahiskot sa imong pulo. Matampo sa kami Ginoo sa among kaubanan sa iglesia nga nagahimo diya sa mga palimalay sa pagsimba kanimo. Inaw Ginoo, nagpuno nimo ang ilang pagtuo, nasigon nimo sila sa pagkinabuhi kanunay subay sa imong pagbubuto. Ginong Dios, sa mga malandong kami sa pulong, tinawag nga buksan nimo ang kasing-kasing una-una, sakta na mo ang kamaturan nga iskutan, aron na maligpo ng among pagtuo, Ginoo. Kung moabot man ang mga pagsulay, magbarong kami niya kanimo kanunay. Sa Lord, bidisyon niya ang matag sa karon, nga niadin ni naot Ginoo, nga sa among pagbabuhaton, nagmayan ka namo, sinundan ka namo, Ginoo. Nangyaw kami, madalangin ang matag sa pangayo, upan sa ako ng pagpasalamat sa ngalan ni Kristo Jesus na among manluluwas. Amen. Ngayong buntag pag-usap, sa panahon karon, murag pag-abot sa break-out sa coronavirus, wala tayo tuloy ang kalimutan. Pagkakaroon, sumalat sa mga report, naghana ang mga lasod, nabilang sa mga lasod nga nasa mga kapit. Italy, naghan ang namatay, Iran, Germany, France, Britain, US, Korea. Hapit na uban, nagsugan na libong namamatay tungkol ni anak. So, nagpanik ang mga tao tungkol kay kadali, takot sa mga sakit. Na kung hina ang imong immune system, mamatay kita. Muna nga dito kadaghanan sa mga namamatay sumarang sa record, mga tigulang tungkol kay hina ang resistensya. Pero aron ka nato mga igsuon ng mga anak sa Dios, natay paglaon. Muna ang pasalig sa Dios na bisan kung kita mamatay, mabuti ka na usan. Muna nga isa taliwala ng problema kami sa kalibutan, hindi kita magpakawala sa pagtuo. Kaya itong meeting namin sa board, itong Ganes gabi ba ito? Dahil mga paunang-unang nga, pagkakit kaya kung tapagsimba, kaya unang-unang pagsimba, wala tayo pagtuo sa Diyos. Sa side side, kung gusto, ay kamaturan ang pag-ingon ka, natulangan sa pagsalig.
Sa laing bahin, sa Pitasay, kinahanglan kita mutuman sa gobyerno mo na nga. Kung ang puyo, nga nung maghihimo si gobyerno alang sa kaayuhan sa publiko, tungod sa kapeligro o kadali makutakot sa mga sakit. Muna nga, although nag-decide ang mga membro sa board nga i-suspend mo na ang simba hangtod i-lift up ni Mayor ang order o ringan lang niya akong atong samtang kita kung naapang order. Pero ikso wala na makakita, kita wala itong sa Diyos. Ang atong nga pinanggang kita ng sulo sa gobyerno. Muna nga, nahinga kung pagpamalandong karon, nag-discuss sa San Pablo sa katapusang mga adlaw. Kung gihisgutan ni San Pablo diri ang iyang hisgutan ng hinahanan sa katapusang mga adlaw noong pag ila o pag nakita nato sa kinaiya sa tao. Ang number one nga makapalisod sa tao sa atong panahon sa katapusang mga adlaw, mao ang kinaiya sa tao. Kini-kinaya sila ng pangingon ni San Pablo nga ibaluin ninyo nga sa katapusang mga adlaw mangabot ang mga panahon sa karisdanan. Kaya ang mga tao kunya mahigugmaon silang mahigugmaon lamang silang pagalingon. Mahigugmaon sa salapi. Ay balo kong igsoon. Sa atong panahon karon ang kanang sakit ba? Ihimo nga dako nga negosyo sa kadtong mga nasod. Ay balo mo nga nung nakaingon ko na tungod kay ang Ginoo naghatag ang gibuhat sa Dios nga mga butang sa kalibutan makaayo sa tao. Pero wala gitudlo na sa mga pharmaceutical kung sa pang mga laboratory, medical laboratory nga ang tanan ay makaayo sa sakit tara sa tanong. Nanong gihimo na tungod kay ang tanong may maon sa salapi. Kay kung at mo na nga i-discourage nila, nainuno mo na ito pagpuso sa dinggi. Di ba yung nga ang tawa-tawa, makaayo, dako, kayo, pero hindi mo subot ang mga doktor, ang ubang mga gamit na naman, ay madakot ilang negosyo. Nahimong, bisa din karon ang muna-muna sa mga tao, kung mag-analyze ka sa may tabok karon, pero dako gihapon ng negosyo po ay kung nasod. Ganong naay ngani. Sila na po na nagbibilog, karon ang resulta, makadaot yun, tinoon. Ano magdagang mga matay? Nagpanik ang mga tao sa apiktado ang ibang kalibutan sa tabok karon. Kung mga igsuon ko sa Ginoo, dili lamang ana ang may tabok sa bumaabot na dito sa nagakadupol katapusan mga kita karon paingon dito sa katapusan mga wala po yun kaayo moabot ka sa pinakadupol nga katapusan mga although niya kita sa katapusan panahon, pero wala pa yun mga dupol. Dili pag yun di mo ang pinaka. So ang kinaya sa tao gisgutan ni Pablo nga mo inhanan sa katapusang mga adlaw. Ang mga tao matupad diri bugal-bugalon, masinumpakon sa mga ginikanan, walay igabalos, dili yusnon, walay pagbati, walay kaluoy, tigbutang-butang, mapatuyangon, bangis, maninumtanong sa maayo, mabudhion, madalit-dalion, ganpuso, may kugmaon sa kalipayan, inay sa paghigugma sa Diyos. So gitapos ni San Pablo pag-isip ang gugma sa tao sa kumalimon gugma nga sa hilayan. Meaning, sa mga butang, hining kalibutan. Muna ang giingon ni San Pablo na ilahanan kung kinahanglan itong masabtan na kung mag-aabot din yung panahon na naan sa katapusang mga adlaw. Ang Ginoong Jesucristo usap, naghiskot o mga ilahanan, mga panghitabo ang hiskutan ni Kristo nga mga ilahanan sa nagakaduol nga katapusang mga adlaw. Dini sa Mateo 24, mauni ang hiskutan ni Kristo nga mga ilahanan. Sugod sa versikulo, ato lang basahon ang versikulo 1. Kunya si Jesus
mibiya sa templo, ug samtang naglakaw siya, miduol kaniya ang iyang mga tinunan o iyang itudlo kaniya ang mga bato, ang mga bahin sa templo apan siya mitubag kanila. Dili pa nakita man ninyo kining tanan, sapagkat tinuod sultihan ko kamo dinha o dinhi walay bato nga pinatong sa laing bato nga dili pagatupagod. Sa paggawas ni Kristo kauban siyang mitunan-an, itudlo nila ang templo nimo si Kristo walay bato nga ipatong sa bato nga dili pagatupagod. Samtang naglakaw sila o naglingkod siya dito sa bungtod sa Olibo, ang mga tinunan miduol kaniya o nga sila ra o miingon, "Tuani kami kanus aman kini mahitabo o unsa man ang ilhanan sa imong pag-anhi o sa pagkatapos sa kapanahunan." Sa ingon pangutan sa mga apostoles, kanus aman unsa man ang mga inan sa imong pag-anhi o ang pagkatapos sa kapanahunan. Sinay pangutana sa kanus aman. O mitubag siya, o mitubag kanila si Jesus na nag-ingon, "Pagbantay kamo nga walay makapasalaan kaninyo. Kay daghan unya ang muabot nga magdala sa akong ngalan nga moingon, ako maong Kristo." Ug ang daghan kanila magasaad, ug daghan ang ilang mapasalaan. O makadungog kamo og mga gubat, dungog-dungog sa gubat, mahitungod sa mga gubat. Pagbantay kamo nga dili kamo makuyawan, kay kinahanglan kayo kini nga mahitabo apan dili pa kini mao katapusan. So sama, kadili pa daw katapusan bala kay tabo ang nagkanalay gubat. Dungog-dungog sa gubat. Matod pa diri kay ano sa kanasod, bual sa batok sa kanasod, o ingarian batok sa laing ingarian, ug mahitabo ang mga gutom o mga linog sa nagkanalaing mga dapit, apan kining tanan sinugdanan lamang sa mga kasakit. Unya, itugyan ninyo nila kamo ngadto sa kalisdanan ug ipapatay kamo, ug daghan sa tanaw ug dungtan kamo sa tanang kanasuran tungod sa akong ngalan. Ug daghan unya ang mapandol sa ilang pagsunod kanako o magbudiay o magdinumtanay ang usa sa usa o mutungha ang daghang mga minig ng mga propeta nga magapahisalaan sa daghan. Ug kay mosanay man ang kadautan, ubugnaw ang gugmas kadaghanan, apan ang lahutay hangtod sa katapusan maluwas. Kining maayong balita may tungod sa gingharian iwali ngadto sa tibuok nga kalibutan, ingon nga pagsaksi ngadto sa tanan kanasuran o unya moabot ang katapusan. So sa ito makita din sa gisgutan ng ilhan ng mga igsoon. Ang bersikulo 1 3 hangtod sa bersikulo hindi makita kayo. Bersikulo 8 nagagitabo sa atong panahon. Unsa man ang mga butang nga wala mahitabo diri. Ang mga butang nga wala mahitabo, kining sa bersikulo 9 hangtod sa unahan. Nga nag-ingon si Kristo, unya itugyan kamo ngadto sa kalisdanan ipapatay kamo. Wala pa ni mahitabo sa mga nasod sa Israel na itugyan sila. Although naigubat dito nila, pero wala pa sila itugyan. Doon na pa yung mga nasod nga mutabang sa Israel. Pero kining mga pangitabo nga gubat, linog, gutom nagkahitabo sa atong panahon. So nagpasabot nga ang nagakaduol na ang pagbalik sa Ginoo sa second coming. Pero sa kita sa atong itudlo sa atong pagtulunan nga mahitabo na ang pag-alin before the tribulation period. Kining disputa ni Kristo diningat ng mga pangitabo padulong sa tribulation period. O sumala sa mga propesiya, usa na lang ipaabot sa mga nagtukod sa propesiya karon na may tabo nga matuman kanang pagtukod sa templo sa Israel. Kay dili mahitabo nga muhari ang Antikristo
kung kana nga templo dili pa matukod. Nga naman, kay matod pa ni San Pablo sa iyang sulat sa taga Tesalonica, mingon siya nga, ato nang basahon, Kapitulo 2, sa ikaduhang Tesalonica. Mingon siya, karon may tungod sa pag-ani sa atong Ginoong Jesucristo o sa atong panagtigong ngadto kaniya, nag-discuss sa paglalin. Naghangyo ako kaninyo, mga igsuon, na dili unta kamo makuyawan sa hunahuna o sa umakulbaan, bisan pinaagi sa Espiritu sa pulong o pinaagi sa sulat sa pagpahayag, na daw kami ang nag-ingon na ang adlaw sa Ginoo miabot na. Kining pagbalik ni Kristo gitawag ni sa Biblia ang adlaw sa Ginoo, the day of the Lord. Ingon niya, dili unta mo makuyawan, ingon na kami may nagsulti. Ingon niya, ayaw kamo pagpalimbong ni bisan kinsa sa bisan unsang paagi kay kadtong adlaw ang adlaw sa Ginoo dili pa moabot hangtod mahitabo una ang pagsupil. Ang word na supil is actually kanang apostasy. Ini word na apostasy gihubad ni departure. So ang gipasabot ni San Pablo diri na apostasy, dili itong apostasy nga ang tibok kalibutan supak sa Ginoo o maghimo na o kanang rebelde sa Ginoo, kundi departure of the church ang isgutan diri. Pag dili mahitabo ang paglalim o ang adlaw sa Ginoo, ang Great Tribulation, dili pa mahitabo kung dili maglalim una. O na we believe nga maglalim una kung sa kini mahitabo ng tribulation. Pero ang mga ilahan na nagkakaduol na nagkitabo sa atong panahon. O na nga, tungod kay nagkakaduol, kinahanglan kitang mangandam ng unay. Kung saan mo ito magpangandam, kanunay itang magpaduol sa Ginoo, kanunay itang mangalagan sa Ginoo, timuo na itong paggamit sa Ginoo. Ano man, tungod kay nagkakaduol ang paglalim. Karon, padayon sa San Pablo Panginoon, o magpadayag ang tao nga malapason, muna niya ang Antikristo. Dili mo na may tabo ang paglalim sa pagpadayag ang Antikristo. Matong pa diri, ayaw ka mo pagpalimbong ni bisan-bisan sa unsang paagi kay kadtong ano dili mo abot hangtod nga may tabo una ang paglalim o rapture. O magpanayag ang tao nga managpasok sa balaod, ang anak sa kalaglagan, na nagsumpak ng magpataas siya kung galing ibabaw sa tanang itawag na Diyos. O sa bisan unsang gisimba, aron sa imong siya, muling kung sunod sa templo sa Diyos, kung magpaila siya kung galingon na Diyos. Sa may tabo, magtindog siya dito sa templo sa Israel, kung magpahibalo siya na siya ang Diyos. Kung na'y buhaton sa Antikristo, saan kita sa padang ni Daniel, nga magsugod, bisan to nagkalisod ang panahon, pero pagtunga nining tawana, nining bago pa rin itawag na, anak sa kalaglagan, son of perdition, masulban niya ang problema sa kalibutan. Muna ang ato makita sa panagna, magkalisod ang panahon, maggubat, magkadaghang problema ang kalibutan, gutom, yung pagtunga ng Antikristo, makasulbad siya sa tanang problema sa kalibutan. Muna nga, maabot ang panahon, na ang Israel, kung inusara na lang sila, wala na yung laban kanila. Kato nga kung iba sa kailangan nga, nalinog gutom, nagkahitabo sa itong panahon, pero ang wala pa may tabo sa ipanag ni Kristo, mao ang Israel ito yan. Wala pa na may tabo. Dagan pa mula ng Amerika, mulaban sa iyo, ang Britain, mulaban sa Israel. Kung maabot ang panahon, na ang Israel na lang mag-inusara, libutan sa mga kaaway, apil na ang US, Britain, tanang mga nasod na nagkampi karon sa Israel, kung away batok sa Israel. Kung siya may tabo, wala na sila mahimong tawag sa Ginoo. Ang Ginoo ubalik aron iyang mga ligdan pumasok ng Israel. Wala may tabo. Pero sa dili pa na may tabo kay Igsoon, doon ay paglalim, muna ka itong paglaot. Pero kung
galing, dili ka madalas paglalim. Dili ka madalas paglalim. Kung aking din ka sa television ko. Kung aking ka. Kung dili ka madalas paglalim, maabot ng panahon ng kung aking sa television period. Kung diha na may tabong, nasa diha na ang Antikristo mo, declare na siya na simbahon, siya ang Diyos, kung dito siya magtindo sa templo sa Israel. Kung may tabo diha, sugod na ang panglutos pag dinarkahay, talingon sa pinadayan, Tarimita 666. Doon ang may tabo. So, kung sa may buhaton, ang masiguro na tumapil sa paglalim. Simple lang ang pangayo sa Ginoo ng Igsoon. Simple lang ang paagi sa Ginoo. Kung saan lang ang tao mahimong ma-appeal siya sa paglalim. Ingon pa sa Ephesians, ako nang isbutan po kay aron nga assured ka kaya kung maabot pa ng panahon na apil ta. Kaya kung dili ka ma-appeal sa paglalim, sigurado din mo agi ka sa prison period. Sa ingon San Pablo diri, Efeso Kapitulo 1, may ingon siya, versikulo 11 hangtod sa versikulo 14 ingon. Diha kang Kristo kita gipili nga mahimong panunod. Nagikutan ng daan sumala sa katuyuan niya nga naghimo diha sa tanang mga butang sumala sa katuyuan siya kabubuton. Aron kami nga mga unang o kita nga unang nilaom kang Kristo magkinabuhi alang sa pagdayeg sa iyang himaya. Kung sa'y katuyuan sa nasunod giluwas kita, iluwas kita sa Diyos, dili lamang aron kita makalikawas sa silot sa sala nga mong linaw na kalayo. Iluwas kita aron nga magadayeg kita sa himaya. Meaning, aron natin kinabuhi mahimong makadayeg sa Diyos mo ng katuyuan, matong padiri. Aron nga kami nga unang nilaom kang Kristo magkinabuhi alang sa pagdayeg sa iyang himaya. Pinaagi ka kanya kamusap sa inyong pagkadungog sa pulong sa kamaturan sa mayong balita, may tungod sa inyong pagluwas. Kung sa inyong pagtuo, diha kaniya, ipatikan pinaagi sa kiisaan ng Espiritu, siya mao ang pagsalig sa atong panunundon, hangtod na makapanag-iya na kita nini alang sa pagdayeg sa himaya sa Diyos. Kung sa ipuaton, ingon pa diri, gisulti ni San Pablo diri ang maayong balita sa kaluwasan. Sa diha kung sa katawo mutuo, aron gyud siya makasiguro, kinahanglan siya mutuo sa may balita sa kaluwasan. Kung sa may balita, itawag kini maayong balita sa grasya sa Dios. Ang maayong balita sa grasya sa Dios nagisgot sa bayad ni Kristo sa sala. Nagisgot sa lukat sa Dios sa tao gikan sa sala. Muna nga makita natin sa Biblia na ang kamatayon ni Kristo gitawag sa English og ransom alang sa tanang tao. Kung sa diha kamutuo kita niini na wala na laing lukat nga himuon o mahimong panato gawas sa gihimo ni Kristo dito sa cross, ang may tabo ingon pa diri patikan mo sa Espiritu. Bisan unsa nato ka maayong tao, bisan unsa nato ka hinimbahon, bisan kung saan ka reliyoso mga pagkatao, masinugtanon ka sa pulong sa Diyos, pero wala kay patik sa Espiritu, dilitin ka iya sa Diyos. Kung ano sa aning may tabong mapatikan ka, sa diyang mutuo ka sa maayong balita sa pagluwas sa inyo, na naghisgot may tungod sa imong pagkamakasasala, kung tungod sa atong pagkamakasasala, dili ka kaluwas sa itong kaningon, nagkinahanglan kitang manluwas. Kung ang atong manluwas, nagbayad sa atong mga kasalanan. Kanang giingon diha sa Roma 6:23, ang bayad sa sala kamatayon. Kadaghan ingon kung kakon ka nang isulti nga daghan sa atong panahon karon mga tawo una ang bayad ang sala o bayad ang pinaagi sa pagbuhat ng tayo. Una nga dunay mga tawo maningkamot sa pagka-religyoso, magkamangihatagon, maningkamot sa pagtabang sa mga tawo, sa pagturo nga ang ilang sala mabayaran o makato sa langit. Pero ang Biblia nagtuan ka nato, madura na sa kabayad sa sala katuwaton sa Dios kung mauna ang kamatayon. Kaya ngunang Biblia ang bayad sa sala kamatayon. Ang bayad sa sala, daghang mga tao na una ang bayad sa sala pag pamimulong simbahan.
Busa doon na mga grupong yung nagdiri mo sa among simbahan. Kaya mo rin iwason sa Dios. Na ako'y moingon nga magbuhat ka, magsunod ka sa kasubuan aron kita makaatog langit. Pero igsoon ang Biblia nagtugan nag-isgot lang ko sa kawayan sa sala kamatayon kung na ang kamatayon mao ang kamatayon ng Kristo sa cross. Sa tumaton kinahanglan natin turuan ang pulong sa Dios ang may balita na nag-isgot nga kita makasasala tama kaluwas sa pagbalingon ang kanunay ng bayan sa inyong sala si Kristo nagpakamatay ihalas siyang dugo lawas dito sa ibabaw sa cross ang bayan ng inyong sala kung kinahanglan imong dawaton si Kristo imong nga imong manuluwas aron apil ka sa iyang bayan bisan ang kamatayon ni Kristo para sa tanang tao dili tanang tao makaabil sa benepisyo sa kaluwasan kung dili siya dawat ng Kristo gano man tungod kay walay laing bayan na dawaton sa Dios sa sala sa tao gawas lamang sa kamatayon ni Kristo sa krus. Sa diyang mudawat kaniya ingon si San Juan sa tanang nito midawat kang Kristo nahimo siyang anak sa Dios. O ang pagpamatuod na anak ka sa Dios mao ang espiritu. Sa ingon diri sa verse 13 mingon pinaagi kaniya kamusab sa inyong pagkadungog sa pulong sa kamaturan sa maayong balita mahitungod sa inyong kaluwasan kung sa inyong pagtuod ya kaniya gipatikan kamo pinaagi sa gisaan nga Espiritu Santo. Sa kita libuhat sa Dios siya yung nagmarka nimo. Kung ang dimarka matod pa Espiritu sa Dios. O ang Espiritu matod pa San Pablo sa Roma kapitulo 8 versikulo 9. Muna, kinahanglan siguro sa katao ng gipatikan siya sa Espiritu, kung pagpatik sa Diyos sa Espiritu, sa diha, mutuo ka sa may balita sa grasya, mutuo ka sa may balita sa kalwasan. Kung matod pa rin, sa rin patikan ka, kining Espiritu, mo'y magpamatuod na ikaw niya sa Diyos. Roma 8:9, ingon si San Pablo, ako ng isbutan tungkol kay kinahanglan masiguro nato. Aron nga, kung maglalin man, apil ka. Eh, kung dili ka mapil, at ito ka sa tradition period. Sige mo diri sa Roma 8, ingon diri. Apan kamo wala na diha sa unod kung dili ana sa Espiritu. Kung tinuod man nga ang Espiritu sa Dios nagpuyo diha kaninyo, ang wala magbaton sa Espiritu ng Kristo, dili iya ang Kristo. Tama? Wako kung naibalo kung patikan ba ka. Pero kung mituo ka, kung mitawat kang Kristo, ingon na imong manuluwas, kung mituo ka siyang kamatayon, kung may bugtong bayan sa imong sala, ang Diyos mo yung patik mo. Di ko kay balo na, pero kung mituo ka, kung ingon dito na, mituo ko sa pulong sa ipatikan mo. So, sa ingon rin ni San Pablo, kung wala ka magbaton sa Espiritu ng Kristo, dili ka iyahan ni Kristo. Tatlo ng iyahan ni Kristo ang madala sa paglalim. Kung kinahanglan mo siguro ang patikan ka sa Diyos. Ano sa may tabo? Sa diyan mudawat ka ni Kristo, imong na imong manubas. Patikan ka sa Espiritu. Kung matod pa ni San Pablo, sa versikulo 16 na igyapon sa Roma, may ingon siya, o na versikulo 16, ingon, ang Espiritu gayon, uban sa atong Espiritu, nagpamatuod na kita, mga anak sa Diyos. Isa'y makapamatuod na anak ka sa Diyos, ang Espiritu sa Diyos. Kung ipatikan ka sa Espiritu sa Diyos, iyak ka sa Diyos. Kung magalagi ka sa paglalim. Una nga, siguro ko nato ng sitwasyon so, nga naman, kaya sunod din yung mga pagtabo, mauna ang dato na sa tinggan. Ningon si Kristo nga, kini wala pa may tabo. Kung balikan na ito ang Matthew 24. Kini dakong kasakitan wala pa may tabo. Kung may tabo man, dili na gayon may tabo pa pag-usapan. Pinakalisod na panahon lisod. Karon gani akong kahintang karon, may palumod akong
epekto sa ekonomiya sa kalibutan karon. Sa panahon sa Antikristo, sa rin magbinakay na dili ka kapalit pagkaon, wala kay marka. Dili kung negosyante ko ka, dili ka kanegosyo, wala kay marka. Kinahanglan ka magpamarka. Kano na ilan man ka may marka? Ako nagtuo nga ang technology karon mo ay gamiton sa Antikristo aron mahimo ang iyong problema. Ibalong karon simple na nga butangan ta og karon pag kanang ingon sa pinadayag na magmarkahig siksis. Ako hindi ko tinalitiran na siksis na makita yung paagi na sa akong technology karon sa butangan ta by check, di ba? Nga pagsulod lang nimo sa grocery o sa bada supermarket, mai-scan ka, may bawaan daw kay marka, ano makita nito sa computer. Walang itabo. Kung dako kung kahimuan, kung dako kung role ang technology karon sa panahon sa provision period. Muna nga, dili nakakaikas mo na nga miingon si Kristo kung may tabo na sa bati-bati ko may kalagoy kami sa bukid at tulaya sa bukid ayaw mo sa syudad. Kung di sa tulaya sa bukid na magkasada. Lisod na ay gawas din sa pinakabuk na kayuta sa China na kayuta. Tapos may area dito ang mga suling tao. Kung di sa nasod, wala kami dapit, wala nga tuwing tao, ganda na magkasada karon mo. So dili na masakpan. Muna nga, ingon pa ni Kristo, matibay ipat o fisik, ang lahutay hangtod sa katapusan manuwas. Ayaw din pamarka. Di pa ka madalas sa paglalim, ayaw din pagmahal at takyon. Pero mga igsoon, kung ikaw pamilyado, yan ang maong panahon. Hindi ka magpamarka yung mga anak ng butong, si pangayo, pagkaw, kung sa iyong kwarto, di ba? Muna umingon si Kristo, daghan ang magpabiyak sa pagtuo. Daghan ang biyak sa pagtuo ng pangano, tungod sa kalisod sa mga panahon. Pero igsoon, kung tuot ka ka Kristo, parang dawag kaniya, ingon na atong magbuwas. Hindi ko lang mga pinag. Muna kasiguruhan na atong iparugan karon. Tungod kay, kung hapon ka sa Ginoo, kung pasalig ka sa San Pablo, siya gisulti. Balikan na ito, unang sulat ni San Pablo sa Thessalonica. Sa Kapitulo 5, mingon sa San Pablo, apan may tungod sa mga panahon o mga kapanahonan mga igsoon kamo wala na magkinahanglan nga sulatan pa kay kamo nasayod sa napag-ayo nga ang adlaw sa Ginoo nga Dios the Lord moabot sama kunya sa kawatan sa pagabiyod. So ang the day of the Lord will come night active in the night patukan Pablo. Sa diha ang mga tamang ingon kalinaw kasiguruhan. Kasi may tabo, nganong dunay kalinaw kasiguruhan ng imong panahon? Because sa diha ang magkagubot ang imong kalibutan tungod sa kalisod sa panahon. Gubat, linog sa panahon mga katalagman. Daghang problema sa kalibutan. Ang Antikristo mutungha muhatag sa solusyon sa problema sa kalibutan. Kung dunay kalinaw kung kasiguruhan. Murag safe ang kalibutan na pag-abot sa Antikristo. Pero hinunuman natin nalaling na ang mga Kristuano din ang mga panahon. Kunya sa kalit, abot kanila ang kalaglag, magkalaglag sama sa kasakit sa usang kababae nga nagbati kung sila dili makaikas. Sa kalit, nanuman, ang panagman ni Daniel, mga maghimo o kubinan ang Antikristo sa Israel, 7 years na panahon, 7 katuig. Pero, ingon pa ni Daniel, at the middle of the week, iyang bridge siya sa kubinan. Nga naman, kay mutindog po siya dito sa Israel, sa templo. Ngayon sa ako ang Diyos, ako na ang simbahan. Unang panahon nga, pagsugod ng binagkahay, kung 666. Wala nga, sumala sa panagna kung sa mga theologians na nagsusi ang ipaabot nila na may tabo sa pagkatuha nalagin ng Antikristo kung matupod na ang templo sa Israel. Wala mga igsoon na sa atong panahon karon
nagkakaduol ang pabalik sa Ginoo. Kinahanglan kitang magtinuod sa atong kinabuhian sa Dios. Although dili man mawala ang kaluwasan ng gusto sa Dios, ang atong kinabuhi mahimong magamit niya sa iyang kabuyuan. Ang daghan pang mga tao matul sa paglaom ng kaluwasan gikan sa silot sa sala. Labaw sa tan gikan sa silot o sa panahon sa Kristo. Dili gusto ang Dios nga muagi ang tao tumato ka diri isang Pablo. Apan mo eksod kamo walang diha sa kamitngit nga ang maong adlaw makapakurat kaniyo sama sa kawatan kay kamong tanan na mga anak sa kahayan o mga anak sa adlaw dili kita iya sa kagabihon o sa kamikit busa dili kita manatulog sama sa bantalan hinuon magtukaw kita o magmaugdang kay sila nga nagkatulog man sa kagabihon sila nga nangahubog nagpahubog sa kagabihon apan imon nakita iya man sa adlaw magmaugdang kita o magsulod kita sa kamings sa lugar nga maong ang pagtuo o pag-iupa o hilmit nga maong ang paglaom sa kalutan. Kaya ang Diyos wala magtagana kanatong alang sa kabungot. Ngunit pasalig ni San Pablo, wala kita gitagana sa kabungot. Ang tribulation period, dinino ang panahon na sa tumatunga sa mong dito katuig. Ang Antikristo may maglutos at the close of the 7 years, ang Diyos na po yung magpatay sa mga tao na nagpagdawat ng mga tao. Wala nga gitawag nagkapungot sa Diyos. Apan niingon si San Pablo, wala kita gitagana sa kapungot sa Diyos. Muna kuhapon kita diri sa dili pa natin kapungot. Mao lamang siguro ko nato na kita itindihan sa Espiritu sa Diyos. Balikan nato mga igsuon ang diskuta ni Kristo dito sa Mateo 24. Mga tangitabo na mao'y magpaila nga nagakatuol ang pagbalik sa Ginoo. Mateo 24. Sa ako nang giingon o sumalas din makita nato nga ang mga linog, mga kamatay, butong, gubat nga kahitabo sa itong panahon. Pero ang wak pa may tabo, kining versikulo 9 hangtod sa unang giingon si Kristo. Bukod niya, itugyan ka mo ngadto sa karisdanan at ipapatay ka mo. Wala pa din may tabo sa Israel. Pulo na igubat ito sa sentro tapo sa mga Hudiyo. Ingon pa diri, ugdagan ko niya, ugdumtan ka mo sa tanang kalasuran tungkol sa akong ngalan. Karon wala pa na may tabo sa Israel, ugdumtan sa tanang kalasuran. Naapay mulapan sa Israel karon. Ay US, Britain, France, mulaban pa na. Pero maabot ang panahon ng ingon ni Kristo, pagdadumutan ko sa kanang kanasuran. Ano man yung mahitabo pa na, tungkol kay ang tanang leader sa tingong kalibutan sa diyan ang tuman ng Antikristo kung makahatag ng kasulbaran sa tanang problema, ekonomiya ng problema, kanang gubat ng problema, away ng problema, hatagan ang solusyon sa Antikristo. Panang leader sa ibang kalibutan, apil ang Pilipinas kung dapig sa Antikristo kung mag-iusara ng Israel na magkipatos sa kanang sulat. Maabot ang panahon na magaduntan sila, matutagli. Kung dagdaron niya ang matupadan niya ang mapandol sa ilang pagsunod kanako o magpudiay o magpuntanay ang usa kung ang daghang minit ng mga propeta na magapasaag, magapasisalaan sa daghan. Kung niya usanay ang kadawatan, mubugnaw o mubugmas sa daghanan, apan ang mulahon kay hangtod sa katapusan ng mas. Mabot ng panahon, maka-exhort sa laso sa Israel. Muna nga, itong nagwali, magtutog sa diskul si Pastor hindi nasa sa mga hindi nag-iswit siya na kung sana lang kapanagna mawala kit matungan matukod ang tinito sa Israel mula na ipaabot sa talang na susi sa prophecy no? Naibalo mo ang naso sa iso nawala sa kalibutan nawala sa mapa
Kung nagbalik sila, niya 1947, nagbalik sila dito. Ngano nabalik ko? Wala laing nasod na nawala na kung nakabalik. Ngano man? Kaya ang nasod sa tawag sa Diyos. Kung dili matuman ang propesya ng ipadagkan ni Daniel sa ubang mga propeta, kung dili balik ang Israel sa silingan nila. Mao na nga ipaabot na lamang na ako'y nabasa sa YouTube katong mga eksperto sa prophecy, katong mga tao sa Israel, nagsige sila pangita asa magitong tinuod na dapit itukod ng templo ni Solomon. Katong si Solomon ang tukod kay mo ito ang yuta na giingon sa dito tukod ng Solomon. Kung nauna ka ng lumog na rap, iya man sa Muslim. So, sa diha na mamugos ang Israel, palitan makumana, kirting pupunta ang kalibutan ng panahon. Ano man? Di ko sugot ang Muslim na ikuha ko na kailangan na or iilala sa mga Muslim na nakita ano sa kabalaan natin. Wala nga magtabo, mahinong ubod, kung nga siguro ka hindi mo na third world war. Pero sulbaro na sa ating Kristo. Mga atong makita. Usang nagsuon, kung isgutan na sa Pablo ang kinayas mga tao sa tapusang mga daw na tabukod sa atong panahon karon. Diba? Pinaghanan sa mga kamahala, mga dapat ng mga tao niya sa mga kwarta. Muna nito mo karon. Anong drugs? Makadahon sa kinabuhi sa parang manong nang daghan ang yapon sa giusa sa atong presidente sa pag-supil niya na garong kaama. Kung kikwarta na, sayon pagwartaan na. Sa mga tao, bahagang mga daon ng mga tao, karon mga virus, ng coronavirus, pasiugdan niya sa tao. Bahalang mga daon ng mga tao sa mga kwarta. Kaya malumon makakita na sila kaya nag-vaccine na, pero kwarta nila. Di ba? Pero kwarta sa mga tao, labi na sa mga pasumakita. Muna nga, ihimo lang dulaan ang mga sa mga tao na nagbago sa kanila. Ihimo, pati na, di nagulong siya. Ihimo lang istinganan ng mga Pilipino. Kaya kwarta nila, pero tinakuha kwarta. Nag-iyas din siya. Ihimo lang dula-dula ang mga bata sa Pilipinas. Nga na ang kinayas mga tao karon. Noong na nga, kita ng mga Kristuhanon, dilit ang magbubulaw sa ating pagtuo ng mga sa Diyos. Nga naman, ang kaluon ng panas. Manginawag ko mga igsoon na utak sa mga pangitabo karon. Ako nagtuwa, itugod ko sa Ginoo nga may tabo ni aron ang tao makaila. Aron may tabo ang linong aron ang tao makainundong nga dunay Dios. Kay society ni kita Kristo matakdan man tagani. Matakdan tas kinias kalibutan. Nga mura ko tagwala na Dios. Kung ang outside ay nungduman sa Dios ang tao, kinaagis ka na bidan. Ay nungduman niya. Naghamon ako kitabo sa kong panahon karon. Sa akong pagkanalisan, pagpahinong sa Diyos sa mga tao na ang Diyos. Kung alam ka natin mo nagkaila sa Diyos, hindi ka kabugdaw sa pagpagtulong, magsali sa Diyos. Akong pagkila sa Diyos, hindi ka kabugdaw. Nga naman, ang aming huli kapagdaw na kalimutan. Ang ginawag ko, ang kinakong islutan karon, isang kaliwala sa problema sa kalimutan karon. Ang coronavirus, ako, ito, sa ekonomiya sa kalimutan. Ginawag na kita ang mga Kristuhanon kung kainuluman. Dalay ko na Diyos, salamat sa iyong pulong sa pagpahindog pa namin, Lord. Agisan mo na yung mga pagtabo, mga malabot, na lisod ng mga pagtabo. At ang lahat ng Ginoo na aming saligan. Among madangpan. Among bilangpan. Sa Lord, ginawag na ang mga pagtabo sa kalibutan karon, o Ginoo sa mga pagtuo sa aling Pilipinas. Dinig lang yung pagkaroon. Nalagay ang matagusan niya karoon dito. Kasi dapat ang kami. Among ihangin ang mga kondisyon kailangan ko sa ngalan ng Kristo Jesus na aming Pilipinas. Amen.
Praise God sa mga pulong sa Ginoo na atong nausahan, nahiusahan karon. And nanghinaot ako, nanghinaot kita na kita nabusog sa spiritual food na atong i-partake. And alang sa ato ang kaya lang sa ato ang verse text, ato ang diyan ng mga Biblia sa Philippians chapter 4 verses 14 to 19. Philippians chapter 4 verses 14 to 19. Dili nag-ingon, "Yet it was good of you to share in my troubles. Moreover, as you Philippians know, in the early days of your acquaintance with the gospel, when I set out from Macedonia, not one church shared with me in the matter of giving and receiving, except you only. For even when I was in Thessalonica, you sent me aid again and again when I was in need. Not that I am looking for a gift, but I am looking for what may be credited to your account. I have received full payment, and even more. I am amply supplied now that I have received from Epaphroditus the gifts you sent. They are a fragrant offering, an acceptable sacrifice pleasing to God. And my God will meet all your needs according to His glorious riches in Christ Jesus." Okay. Alang sa ato ang pagkuha sa itong offering, atong kantahon ang naa sa song number 133. Diyan na ito ang mga hymnals. Song number 133. Lapa ang panalangin. Atong dumanan.
sound ng doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Now let us see Sister Laila. Lord, Heavenly Father, Lord God, salamat Lord God sa adlaw, may maghihatag po sa mga Lord God, mas Lord God sa mga pagkatabo sa nasod ka Lord God, pagulong Lord God, ikaw nag-aukot sa mga Lord God, mas Lord God sa pag-provide Lord God sa mga magkatadlaw na Panginoon Lord God, salamat kay Lord God sa may lawas, may maghihatag sa mga Lord God. And salamat Lord God kay ikaw Lord God, nag-protected Lord God sa matag sa Lord God. Sa pag-ano Lord God. And Lord, sa treasure Lord God na mong iharap ka Lord God, kanita Lord God, makagamit Lord God, ma-use mo siya Lord God sa imong ministry Lord God. And Lord, lahat makatabang Lord God, or matabangan Lord God, pinaagian Lord God. And Lord, all the week, Lord God, we are praying, Lord God, na Lord God, mag-bless niya po sa tago sa Lord God, sa mga tao din, Lord God, o bisan pa, Lord God, sa mga tao sa ilang mga balay-balay ka, Lord God. Ikaw, Lord God, provide sa Lord God sa mga needs, Lord God, and maghahatag o pusog, kaliko, Lord God, sa mga tao, Lord God. Kami, Lord God, anong ginahatag o ginabalik sa mga, Lord God, in Jesus' name, pray, Amen. Amen. Sige, alang sa atong pagtapos, ato ang aplihan, ato ang mga himnal sa page 59. Or song number 59. Andam ka na ba sa pagsunod? Atong dunganan. Sa pagsunod, sa atong gamanang sugod niya, nariga patungan kami mo. Sumunod ka na sa Ginoo, uging dito ang pagtuo mo, sa pagpalayo sa iyang luma, o sa pagsunod. Sa
sa pagsunod. Despite sa nga na mga kaintang nato karon, threat sa virus, andam bagihapon ta nga musangyaw sa mga balita, andam bagihapon ta ng mga lagad sa Ginoo na despite na naay threat sa atong health ba, I believe na this is our time na gibuild na sa Ginoo ba. We are built for a time like this na kung asa na dapat mas mag-shine ka ingon nga mga light ni Jesus Christ. And I pray na God will give us more opportunities sa atong mga amigo, sa atong mga kaila na musangyaw ta sa kayong balita. We will take advantage sa kini nga mga pagitabo para ma-share nato ang mga solusyon. Ang pinaka-solusyon sa problema sa kalibutan, and that is si Jesus Christ lang yun. Walay lain pa. Okay? So, kato, bago ta mag-close closing prayer, pasalamatan din ako tanan sa mga nagani. I know nga wala ko na-inform na wala tayo supposed to be gathering karon diri sa church, but since naamo, supposed to be this is just a family worship. Nagsabot kay kagabi nga mag-worship kay karon. Then naman mo, we praise God kay at least namin mga kauban na nagsiba kauban sa Ginoo niya. Kalit-kalit na po nag-FB live. Actually na yung mga 40 katao na naminaw mo sa tuwa. Nag-uban ka nato, gikan sa ilang mga panimalay, mga kaigsunan nato. Even natay kaigsunan gikan sa Canada, Dubai, sa ito, Thailand, napoy taga Thailand na nagsimba kauban nato. And napoy mga taga Manila, o sa mga ilang mga kaigsunan to na silang sa mga balay. So praise God, no? This calamity or pestilence will not stop us from serving the Lord. Okay? So reminder lang, bago ka mag-close is, always wash your hands, hugas sa kamot, karon tignan ta magkumustahan na, kung gusto din mo magkumustahan na, then kumusta, pero always, hugas sa kamot, with sabon, and alcohol, pwede na mag-ano. Okay? This is in response sa mandate sa atong local government sa Davao City nga i-refrain lang sa nato ang mag-gather together, but since hindi siya ma-stop, ginatawag na social distancing. Okay? So, kato, daghang salamat sa pag-adto. Akong ihatag karon sa ato ang speaker anak sa closing prayer and benediction. Gamahan ng dalay ko na mo ng Diyos. Samahan ang mga langit nun. Salamat, Lord, bisan sa mga pagkabot sa kalibutan. Nagdadasin kita ka mo, Ginoo, sa pagtigo. Kung pakasalamat kami ko sa inyong pulong, Ginoo, sa pagkayundog ka na mo. Ang kami, Ginoo, ano lang paglawong. Ang unang paglawong ng kita sa gibuhat o sakripisyo ni Kristo dito sa ibabaw sa krus. Ang mga langit nun, salamat sa mga tapusan na niya magdili. Inuyo, Ginoo, pagsimba kanimo diya sa Espiritu. Now, itong mga pulong na akong nadugan ng pamalandungan, makatabang mo sa pagdito sa mga pagtuho, pagkasig namo sa pagpangalaga. Tulaga kami ginooban sa mga panalangin, pagsamtang kami magpadayon sa pagpamauli, padayon ang Ginoo nga magabantay, ilikay kami sa mga kadarutan, pila-pila sa epidemya karon Ginoo. Now, ang matag panimalay Ginoo nali ang karon dili. Ang mo kaigsunan, imong protektahan Ginoo. Nasal kami Lord na wala may makalabaw kanimo makagahom. Nasal kami Lord na ikaw ang sumbat sa tanan ng buhay. Tungod niya na ang tugyan kanimo mga kinabuhi. Lord God, sa mga padayon kami sa buluhaton ng mga adlaw, kung hapuna, padayon kaunta ang magbantay ka namo, mag-uban ang hatag ka namo, usog ang kami ginumang kahimo sa among mga kamikamo. Among giampo Lord, tugyan yung tanan niya kanimo, uban sa atong pagpasalamat sa ngalan ni Kristo Jesus na among Diyos. Karon ang tugma sa man nga nalitnon, ang grasya sa Ginoong Jesucristo na pag-iambit sa Malang Espiritu, pag-aaban na nato kitang karon ng hangtod sa katuligan na walay ginutuban. Kitang kanang Ginoo.